Kaya yun po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Kasabay ng muling pagkabuhay ng issue ng dating sexy actress na si Pepsi Paloma, binalikan ng mga netizens ang interview ni Julius Babaw sa dating kasama ni Pepsi sa soft drink beauties na si Coca Nicolas na sinabing siya ang magpapatunay na hindi totoo na ginahasa si Pepsi. Sa naturang panayam kasi ay isang pasabog ang mga revelasyon ng dating Bold Star at soft drink beauty ni si Coca Nicolas tungkol sa yumao niyang kaibigan na si Pepsi Paloma. Ibinahagi ni Coca sa publiko ang mga nalalaman niya hinggil sa kontrobersyang kinasangkutan noon ni Pepsi kung saan na-involve sina Vic Soto, Joey De Leon at ang yumaong komedyante na si Richie De Horsey. Sa video na naka-upload sa vlog ng broadcast journalist si Julius Babaw, mapapanood ang interview kay Coca Nicolas kung saan napag-usapan nga ang naging samahan nila noon ni Pepsi. Sa mga hindi pa masyadong aware, si Pepsi ay isa ring kilalang Bold Star na nagpakamatay sa edad de 18 anyos noong May 31, 1985. Bukod kay Coca, kasabayan din nila sa pagiging soft drink beauties ang sexy star na si Sarcy Emanuel. Naging maingay din ang kanyang pangalan nang akusahan siya ni Bossing Vic, Joey at Richie De Horsey ng panghahalay na naganap sa Room 210 ng Sulu Hotel sa Quezon City noong June 1982. 3 buwan matapos ito, September 1982, iniurong ni Pepsi ang kaso laban kina Vic, Joey at Richie. Ayon sa dalaga, may mga taong gusto lamang pagkakitaan ang mga sikat na TV host sa gawa-gawang istorya. Kung balikan ang parayam noon kay Pepsi, ito ang bahagi ng kanyang pahayag. Walang pagkakasala ang mga nakademanda at ako'y pinilit lamang ng mga taong may pagnanais na kumita sa pamamagitan ng maling publisidad. Sa interview ni Julius kay Coca, mukhang nagsasabi nga ng katotohanan si Pepsi hinggil dito. Mismong ang kanyang kaibigan daw ang nagsabi sa kanya na walang katotohanan ang naging paratang niya sa 3 komedyante. Tinanong daw niya mismo kay Pepsi ang tungkol dito kung totoo nga ba ang nangyari sa kanila na hinalay siya ng mga komedyante. Sagot naman daw ni Pepsi sa kanya, hindi alam mo naman si Tito Ray, parang hindi ka naman naano dyan kay Tito. Lahat gagawin niya para sumikat tayo. Ang tinutukoy din na Pepsi at Coca na Tito Ray ay ang namayapa nilang talent manager na si Ray de la Cruz. Patuloy pang revelasyon ni Coca kay Julius na siya mismo ang magpapatunay na hindi totoo nangyayaring issue noong 1982 kay Pepsi, Vic Soto, Joey De Leon at ang yumaong komedyante si Richie De Horsey. Muling ang nabuhay ang istoryang ito nang ginawa ng pelikula ng direktor na si Daryl Yap. Ang nangyari na pinamagatan nitong The Rapist of Pepsi Paloma na agad nag-trending pagkatapos na ma-post ito sa social media. Sa trailer kasi, mapapanood na galit na tinanong ni Direk Gina Alahar ang young star na si Red Bustamante na siyang gaganap bilang Pepsi Paloma at nabanggit doon ang pangalan ni Bossing Vic. Dahil dito, tuluyan na ngang kinasuhan ng TV host, actor na si Vic Soto ang kontrobersyal na filmmaker na si Daryl Yap kaugnay ng lumabas sa teaser. Personal na nagtungo si Bossing Vic sa Muntinlupa Regional Trial Court noong January 9 para idemanda si Daryl matapos mabanggit ang pangalan niya sa short trailer ng naturang pelikula. Sinampahan ni Vic ng 19 counts of cyber libel si Daryl Yap dahil sa diretsahang pagbanggit sa pangalan niya bilang rapist umano ng yumaong sexy star na si Pepsi Paloma na sumikat noong dekada 80. Kasama ang kanyang asawang aktres at TV host na si Pauline Luna, humihingi si Bossing Vic ng civil damages na 20 million pesos. Ayon nga sa panayam ng media, wala siyang personal na galit kay Daryl Yap. Ang gusto lang niya ay managot ang mga irresponsableng individual lalo na sa paggamit ng social media. Samantala, sinagot naman ni Daryl Yap ang pagsampa ni Vic Soto ng kasong cyber libel. Ayon kay Daryl, sasagutin nila agad ang reklamo ng TV host at komedyante kapag natanggap na nila ang kautusan ng korte. Anya, lahat ng material na inilabas ay nakadokumento at hindi umano gawa-gawa para makapanira. Dagdag pa nito na inilahad lamang niya ang nangyari noong 1980. May litrato pa si Daryl Yap sa kanyang Facebook kung saan kasama nito ang nanay at kapatid ni Pepsi na nagpahiwatig na suportado ng pamilya nito ang ginawa ni Daryl. Dagdag pa niyang paliwanag, wala siyang sinabing si Vic Soto ang pinatutungkulan ng title ng nasabing pelikula. Ano bang reaksyon ninyo dito sa ating video? Please comment down below at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan na mag-subscribe sa Showbizcaster. Maraming salamat po.